Sinumpong na naman ho guys ng matindi at kakaibang kainggitang taglay itong mga Chinese people na to habang nagsasagawa ho ng joint patrol sa bansang Pilipinas. Kasama ho ang Australia. Umepal ho guys tong mga Chinese na to. Papansin, AFC, kulang sa pansin. Malalim-lalim kasi guys yung insecurities, mga insecured. At yung pinakamalala dito guys, natatawa ko. Kasi yung balita dito is pabuntot-buntot lamang ho. Itong Chinese people dito sa ginagawang joint patrol ng Pilipinas at ng Australia. At ang sabi naman kasi dito guys ni Browner, no untoward incident occurs. Kumbaga wala naman hong nangyaring gulo. Pero sa pinalabas hong report ng mga Chinese ng PLA doon mismo sa kanilang bansa, nagsinungaling sila. Na tila baga sinasabi nila sa kanilang report, mamaya ipapabasa ko sa inyo na tila baga kanila na yung buong mundo. Talagang sinakop na nila at parang pinapalabas nila na kanila na talaga yung West Philippine Sea. Nakakaloka. Bukod sa insecure na nga kayo, matindi pa yung yung lalim ng kasinungalingan nyo. Mga sinungaling kayo. Liar. So ngayon guys, ito yung balita. Chinese jets seen shadowing Philippine aircraft during AFP drill with Australia. Itong Chinese jets, nakitaan ho na buntot ng buntot sa Philippine aircraft habang ho nagsasagawa ang Armed Forces of the Philippines ng drill kasama ho ang Australia. So, buntot-buntot ang lola. So, syempre, kailangan bumuntot, kailangan lumapit, kailangan magsiga-sigaan para ho mayroon silang mai-report doon sa kanilang bansa na talagang, kala mo ang tatapang no? Kala mo ang sisiga no? Diba? So, yun ho. At saka guys baka nakakalimutan na itong mga checkuhan na to na meron pa yang silang kasalanan. Meron pa yan silang atraso dito sa Australia. Biruin nyo ba naman guys, merong ginawang kalokohan. Inatake ba naman ho ng PLA, ng People's Liberation Army, kasi guys, yung People's Liberation Army sa Chinese, kung sa bansang Pilipinas, parang AFP din. So, itong People's Liberation Army na to, inatake ba naman ho ang Australian ships doon mismo sa exclusive economic zone ng Japan. Kaya nga meron pa yan silang conflict. Hindi pa, nakalimot na agad tong mga Chinese na to. Nakalimot na agad kayo. Baka lang baka naaalala nyo na meron pa kayong atraso dito sa mga Australian people na to. At saka guys, bukod pa dyan, hindi ho ito yung pinakaunang beses na ginawa ng mga Chinese na pagbuntot-buntot sa Philippine aircraft. Kundi guys, last week din ho, habang nagsasagawa ho ng maritime patrol tayo, ang bansang Pilipinas, kasama ho ang United States. Yan. Pangalawang beses na ho ito, tapos ito ngayon. Yung una, yung nagsasagawa ng maritime patrol with US, at yung pangalawa is yung ngayon, kahapon. Ngayon mismo, kasi November 26, 2023. So ngayon lang ata to. Kaninang madaling araw. So ngayon, basahin natin ang balita. Chinese jets shadowed an aircraft during the joint patrol of Australia and the Philippines in the West Philippine Sea on Sunday. According to the Armed Forces of the Philippines AFP Chief of Staff, General Romeo Browner. So, buntot ng buntot. So, sabi pa dito, Browner said, two People's Liberation Army or PLA jet fighters, meron hong dalawang jet fighters na were found nakita circling a Philippine Air Forces Super Tucano attack aircraft around the vicinity of Hubu Reef in Kalayaan Island Group. So, for the first time, narinig ko tong Hubu Reef na to, guys. Correct me if I'm wrong, kasi itong Hubu Reef na to, para lang naman sa akin. And correct me na lang kung mali ako, kung sakaling narinig nyo na to dati na meron hong naging issue ang Hubu Reef. Kasi sa pagkakaalam ko, ang lagi hong tinitirada nitong mga Chinese na to, yung Ayungin Shoal, 'di ba? Tapos yung isa, nakalimutan ko na. Minsan ko lang tong marinig tong tong Hubu Reef na to. Siguro gagawan pa lang nila ng issue So nananahimik yung Hubu Reef. Tapos ngayon gagawan nyo ng issue. Mga loko talaga tong mga Chinese na to, no. Ay nako. So anyway, basahin pa natin.
Meron hong dalawang Chinese jet fighter ang umiikot doon sa plane natin, sabi yan ni Browner sa phone interview. At sabi pa dito, umikot yung eroplano. Yung jet fighters, inikutan yung Tucano natin. Pero yung Super Tucano, dire-diretso lang. Ayan, tapang, no? Dire-diretso lang yung Tucano natin. Hindi na natakot. So, kung ano yung flight path niya, diretso lang. Kung ano yung plano niya, tuloy-tuloy lang. Oh, he also added. So, ito yung pinaka-catch dito. The top military official noted that no untoward incidents occurred so far. Yan ha, i-take note nyo yan guys. Kasi meron akong ipapakitang report sa inyo na kung saan talaga sinabi ng mga Chinese na, nakipag-git-gitan kami dyan, nakipagbakbakan kami dyan, na tila baga aping-api tayo. Yun yung pinalabas nila at pinapalabas din nila sa kanilang bansa na sa kanila na ang West Philippine Sea at kumbaga parang hari sila sa buong mundo. Yan yung pinapalabas nila sa kanilang balita. Ngayon, yan, basahin yan dyan ha. No untoward incident occurred so far. Take note yan guys ha. The joint drills of Manila and Canberra will last until November 27 ngayong araw. This week, the Philippines and United States also conducted a 3-day joint patrol in the West Philippine Sea with a PLA aircraft and warship also shadowing their activities. So, 'di ba? Ngayong linggo din, sinabi ko sa inyo na habang nagsasagawa ho ng maritime patrol, itong USA at ang bansang Pilipinas ay buntot ng buntot din ho itong Chinese sa sinasagawang maritime patrol ng Pilipinas at ng US. Pasensya na guys, medyo sinisipon ako. So ngayon, ito na nga, nabasa na natin to eh. Browner previously that this move was made China. Ito, Browner previously said that this move was made by China to support its narrative of owning almost the entire South China Sea. Nagigets niyo yung punto ni Browner. So, ang paglibot-libot nila, ang pagbuntot-buntot nila sa ginagawang maritime patrol ng US man yan or ng Australia ay para suportahan ng kanilang naratibo na kanila na talaga ang South China Sea. So, ngayon, ito yung balita. Galing to mismo sa kanilang hiningi ko. Buti may nag-send yan. The PLA countermeasures against the recent continuous provocation by foreign forces. Yan ho yung kanilang pinalabas na balita. Basahin pa natin. Showed its high level of situation awareness on China's doorsteps, including the South China Sea, the Taiwan Straits, and the East China Sea, allowing it to react rapidly and strongly. A Chinese military expert who requested anonymity told the Global Times on Sunday. So, nagigets nyo ba guys yung context? So, sinabi sa balita ni Browner na no untoward incidents. Alangan naman magsinungaling ho ang ating AFP. Pero ho, sa pinapalabas ho ng People's Liberation na nakipaggitgitan sila, nakipaglaban ho sila, nakipag-countermeasure ho sila, at sinugod daw ho nila tayo gamit ang kanilang mga eroplano, gamit ang kanilang mga pinadalang barko, 'di ba? Doon sa South China Sea or dito sa tinatawag nating totoong West Philippine Sea. Yan yung pinalabas niya, na nakipaggitgitan sila, na nakipaglaban sila, sinugod nila ho tayo, gamit ho ang kanilang mga pinadalang eroplano at barko. Yan yung pinapalabas nila, in countermeasure against the recent continuous provocation by foreign military forces. Diba? Nakakahiya. Yung mga ganitong yung mga ganitong pinapalabas nilang balita. It's kinda gusto nilang palabasin na parang they're owning the entire globe, the entire earth. Kumbaga sinasabi nila na lahat sa amin ay luluhod. Parang mga siga ba? Mga astig-astigan. Diba? Yan ho sila. Yung totoo naman, takot naman sila dito sa sa Australian eh. Kaya nga ang ginawa nila buntot-buntot lang.
dito sa ginagawang joint patrol para ho masabi na sila ho ay nakipag-gitgitan, nakipaglaban, 'di ba? May ginawa ho silang kahindik-hindik na talagang kinakatakutan na sila ng buong mundo. Yan ho yung kanilang gustong ipalabas na naratibo doon mismo sa kanilang bansa. Tingnan nyo yung buong bansa nyo, fake news nyo, hindi ba kayo naaawa sa mga tao nyo? Yung mga, yung ibang Chinese people, mababait naman yan, pero they don't deserve to hear the fake news. No one deserve to be, di ba? Wala namang taong deserve na makakita or even heard ng mga fake news. Kasi sino ba namang deserve ng mga tao na sasabihan nyo ng fake news? No one deserves that. So, gawin nyo, sana naman maging totoo kayo. 'Di ba? Wag naman kayo masyadong fake news. Katulad ng nangyaring banggaan ng Chinese Coast Guard vessels dito sa ginagawang resupply mission ng Philippine Coast Guard. Ano yung sabi nila? Tayo daw ho yung bumangga sa kanila sa napakalaki nilang barko. Where in fact, paano natin babanggain ang napakalaking barko ng Chinese Coast Guard samantalang yung barko natin ay 80% made up of woods. Gawa sa kahoy. Tapos 20% lang ang bakal-bakal dyan. Tapos ang liit natin. Tapos lalabanan natin yung napakalaki nilang barko. Sinong gagawang maniniwala sa naratibo nyo? Well, yung kanilang bansa lang din. Kasi talaga namang mga din yan eh. Pag once na may nabasa silang pinakamatapang sila, talaga namang tuwang-tuwa din yung mga yan eh. Diba? Nakakaloka. Anyway, yun ho yung balita ngayong araw. Yung nagtatapang-tapangan. So, it's me again, si Mima Alicia niya at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.